Paano magdepensa sa gayuma? Siguro isa yan sa pinaka naiisipan din ng mga tao. Paano nga ba makaiwas sa mga ganyan? Una sa lahat, syempre mag-ingat tayo sa ating sarili, sa pagmamahalan natin sa mga tao. Hindi naman lahat ng tao ay talagang gustong mahalin tayo, yung iba ay gusto lang tayong gamitin, ang iba naman gusto tayong abusuhin. So kailangan ay protektahan natin ang ating sarili sa ating mga puso. Ang pinaka-unang gagawin natin ay ang magdasal. Magdasal tayo sa Panginoon para gabayan tayo at maliwanagan sa kung ano talaga ang pagmamahal at kung paano yung balanse ng dalawang partner na magbibigayan sila sa isa't isa. Bilang mga tao, hindi maiiwasan na talagang meron tayong mga mali or mga imperfections, kakulangan sa ating mga sarili. Kaya kapag papasok tayo sa isang relasyon, meron naman talaga tayong magiging kasalanan sa isa't isa kahit kaunti. Meron tayong mga adjustments na kailangan nating gawin. So kailangan ay matutunan natin kung ano yung mga adjustments na kailangan natin gawin sa sarili natin at yung mga adjustments na kailangan din gawin ng partner natin at i-balance yun sa pakikipag-usap sa isa't isa. Malalaman natin na ginagayuma na tayo kapag halimbawa ay kahit hindi na nga nasa tama yung partner natin at pinipilit yung gusto nila, kahit ayaw na natin tas inaabuso tayo, hindi na balanse yung pakikipag-usap sa isa't isa, yan ay isang sign na maaaring ginagayuma nga tayo kasi hindi na nga natin gusto sana, pero pakiramdam natin na hindi tayo makalabas ng relasyon dahil nga ay ginagayuma na tayo. So maging aware tayo doon sa mga nangyayari na ganyan na kahit nga mali na, hindi na ayon sa karapat-dapat yung pakikipag-usap natin sa isa't isa ay tuloy-tuloy pa rin tayo. Sunod naman ay ingatan natin kung ano yung mga pinapakain sa atin. Mararamdaman kasi natin na parang kakaiba yung pakiramdam natin kapag kumakain tayo ng isang bagay. Kadalasan kasi may pinapakain sa atin na may dasal or may mga paghahalo sa iba-ibang mga herbal kasama na yung mga katas ng katawan para nga gayumahin tayo. Tapos, hindi natin malabas o matanggal sa isip yung tao na yon. So, hindi tayo basta-basta iinom o kakain ng mga bagay na ibibigay sa atin, lalo na doon sa mga tao na pinaghihinalaan nga natin na may gusto sa atin. Tapos, gusto tayong gayumahin. Kasi, yun nga, meron mga nagkakalat din ng mga gayuma online. Kahit na hindi masyado malakas, ay meron pa rin kaunting kaalaman na kumakalat sa internet tungkol nga sa paggagayuma. So, kailangan talaga natin na mag-ingat nga doon sa mga pagkain sa kainumin, lalo na doon sa mga o di kaya merong mga bago tayong nakikilala na pwedeng may ihalo sila sa pagkain o inumin natin. Isa pa kasing paraan na nanggagayuma yung mga tao ay meron silang mga pabango na ilalagay sa katawan nila. So maging aware tayo doon sa kung ano yung mga naaamoy natin. Tapos kung umiiba ba yung isip natin ayon doon sa mga naaamoy natin. Mahirap makidepensa sa gayuma kapag iniisip natin na normal lang yung nararamdaman natin sa isang tao. Pero pagsikapan lang natin na maging aware sa sarili natin, lalo na kapag inaabuso na tayo ng tao pero tuloy pa rin tayo dun sa relasyon na yan. Isa pang pwede nyong gawin at kailangan pagsikapan ay kung ayon sa kabanalan ninyo ay makakuha kayo ng orasyon nga na depensa laban sa gayuma at iba pang mga spiritual na atake, ay isulat nyo yan at alagaan nyo sa pamamagitan nga ng pagdasal doon sa gabay sa pagdasal para pakainin yung orasyon na yan at palagi nyong gamitin para makadepensa kayo sa mga spiritual na atake kasama na ang gayuma. Pag may budget kayo, ay mas maganda nga ay makabili kayo ng habak de spiritual mula sa amin na isang mahiwagang necklace. Katulad nito, makikita ninyo, ito yung habak de spiritual. Para siyang heart. At depensa nga yan sa sarili din nating puso. Bukod pa sa gayuma, ay makakadepensa din ito sa mga iba-ibang mga spiritual na atake. At may kasamang orasyon ito para makadepensa kayo dun sa mga iba-ibang mga spiritual na atake nga. Ang habak de spiritual namin ay binubuo ng 189 na klase ng mahiwagang kahoy na sinunog sa 7 Semana Santa at dinasalan ng mga malalakas na orasyon para maging mabisang proteksyon para sa mga spiritual na atake. So yan, malaking tulong na may habak de spiritual kayo at dadalhin nyo nga sa kahit saan, lalo na doon sa mga lugar na sa tingin nyo may mga gustong manggayuma sa inyo. Tapos kung may hinala nga kayo na ginayuma na nga kayo kasi hindi nyo maintindihan yung sarili nyo at nalilito kayo, bakit nga palagi mong pinag-iisipan yung isang tao na hindi mo naman gusto sa kanya at inaabuso ka, sinasaktan kanya, malamang sa malamang ay meron ngang gayuma na spell or ritual na ginawa sa'yo kaya ganyan ka. So mag-ingat ka doon sa pinapakain o pinapainom sa'yo at pinapaamoy sa'yo. Tapos mas maganda ay magpa-ritual ka nga para tanggalin ang spiritual na atake ng gayuma at iba pa na maaring
kaugnay na mga spiritual na atake katulad ng sumpa o kulam para malinisan ka doon sa mga spiritual na atake na nasa katawan mo. Tapos kasama na nga din sa package na ito yung tinatawag nga nating habak na spiritual para maging depensa doon sa mga future na atake sa'yo. Alam nyo mga kapatid, ang pagmamahalan talagang masasaktan ka dyan. Pero ibang klase ng galawan yung gayuma kasi gagamitan ka na ng mahiwaga para mapamahal doon sa tao na hindi mo naman pala gusto sana. Pero iba pa yan kasi doon sa ginagawa nga namin na gayuma sa kabanalan kasi yung gagawin namin ay para palakasin ang pagmamahalan ng mga tao para sa walang hanggan at maging maayos yung relasyon ng isang pamilya. Hindi kami naghihiwalay ng mga tao na mag-asawa na para lang makuha siya ng isang kabit. Ang sinasabi namin dito, doon sa pagdepensa sa gayuma na ito ay para nga madepensahan ng mga tao yung gayuma na hindi naman maayos para sa kanila. Bago kami tumanggap nga ng mga tao na magre-ritual or magpaparitual ng gayuma sa amin ay tinitingnan muna namin ng mabuti kung karapat-dapat ba sila ayon sa ritual sa gayuma ng kabanalan. Ang mga sinasabi kong pag-iingat dito or pagdepensa sa gayuma ay ang gayuma nga na hindi naman ayon sa kabanalan at mga temporary lang na aliw para sa mga tao at pwedeng abusuhin kahit na ang tao ay gumagawa ng masama. Kasi yung sa amin na gayuma ayon sa kabanalan ay kailangan mabuti ka at mabait ka doon sa partner mo para ito ay gumana. Pero ang gayuma nga na hindi ayon sa kabanalan or ayon sa kasamaan ay pwede mong gayumahin ang isang tao at mapamahal siya kahit inaabuso mo na siya. Sinasabi ko lang para malaman nyo na iba ang gayuma namin kesa dun sa mga karamihan ng mga taong nanggagayuma na hindi naman ayon sa kabanalan. Mag-ingat tayo sa kinakain, iniinom at inaamoy natin tapos palagi tayong magdasal at para mas malakas na depensa ay maganda makabili tayo ng habak na spiritual at kung may hinala nga tayo na nagayuma na tayo ay magparitual tayo para tanggalin ang spiritual na atake na yan. Stay safe tayo sa pagmamahalan mga kapatid. Maraming salamat po at God bless.